Ang alamat ng Bulkang Taal. Mayroon isang dato na bukod na kapita-pitagan ang kanyang reputasyon, mabuti siyang pinuno, maayos at maganda ang kanyang pamamalakad sa kanyang nasasakupan. Dato Bolinda ang tawag sa kanya. Ang kanyang balangay ay matatagpuan din sa balangay ng Bataan. Ako nga pala si iFound TV. Kung gusto nyo ng ganitong mga paksa, huwag nyo pong kalimutan mag-like at subscribe sa aking munting channel. Marami pong salamat. Isang nililiyag na anak na babae ang madalas pagtuunan ng dato. Bukod sa kaysa-isa lamang, magigiliw ka sa taglay nitong katangian. Maganda, mayumi at mahinhin si Taal-ita at mapagmahal sa sariling tradisyon at kultura. Prinsesa Lita o Taal-ita ang tawag sa kanya, na ang kahulugan ay taal sa Tagalog at puspos ng kagandahang ugali na kinagisnan niya. Masasabing si Prinsesa Taal ay maihahalin tulad sa pausbong na bulaklak na wala pang nakakadapong bubuyog upang higupin ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang kutis ay sariwa at humahalimuyak. Dahil ang tirahan nila ay malapit sa lawa, nakahiligan ng Prinsesa Taal ang mamangka tuwing sasapit ang paglubog ng araw sa lawa ng Bonbon. Dahil siya ay isang prinsesa, pinaglilingkuran siya ng kanyang mga alipin at mga abay. Mayroon isang pagkakataon, pagkatapos mamangka ay luhaang humarap si Prinsesa Taal sa kanyang ama na si Haring Bolinda. Ama kong dato, mapatawad mo po sana ninyo ako. Mayroon po akong kasalanan na nagawa. Pagkagalit ay wag mo po sanang magawa. Anak, bakit ka umiiyak? Ano ba ang nagawa mong pagkakamali? Mahal kong ama, nahulog po ang singsing ko sa lawa habang ako'y namamangka. Tagot ni Prinsesa Taal, na animoy nahihintikutan. Ano, dapat ay naging maingat ka. Iyan na lamang ang bagay na nagpapaalala sa amin ng iyong ina ng aming pagmamahalan. Ilang ninuno na natin ang nagpaalin-salin sa singsing na iyan. Taksi iyan ng aming sampa ang binigkis ng namayapa mong ina. Alam ko pong napakahalaga ng singsing na iyon. Pinahal at pinaka-iniingat-ingatan ko po ang singsing na iyon gaya ng pagmamahal ko sa aking ina, sambit ni Prinsesa Taal na lumuluha. Lumuhad si Prinsesa Taal sa harap ng ama. Anak, tumayo ka at huwag nang lumuha, naguguluhan lamang ako sa narinig kong balita na galing sa iyo. Alam mo ba ang singsing na iyon ay ibinilin pa sa akin ng iyong ina bago pa siya namatay. Tinabi niya sa akin na ipagkaloob ko sa iyo upang tanda ng kanyang pagmamahal at pag-alaala niya sa ating dalawa. Tumahan ka na anak at ang pagkagalit ko'y kinalimutan ko na. Paamong wika ni Dato Bolinda. Niyakap ng dato ang anak na si Taal. Na halos mapaiyak sa sandaling iyon. Huwag ka nang mabali sa aking anak, hahanap tayo ng magaling lumangoy upang sisirin ang nahulog mong singsing. Maibabalik rin ang singsing at maisusuot mo ulit ito sa iyong daliri anak, paliwanag ng amang dato. Salamat ng marami po, ama ko. Ako po'y nagagalak sa pangunawa ninyo sa aking kasalanan. Ilang sandali pa ang lumipas. Anak, hindi ba dapat ikay mag-asawa na, nasa tamang edad ka na, para lumagay sa tahimik? Matanda na rin ako at kailangan ko ang isang matapang na dato na siyang hahalili sa akin. Kailangan mo rin ang makakasama pag ako'y lumisan na, pakiusap ng amang dato. Siya pong mangyayari ama ko. Tagot ng magandang prinsesa. Nagpaanunsyo kaagad ang dato sa anmang dako upang ipahayag ang kanyang nilalayon. Ipinaalam sa madla na kung sino ang makakakuha sa singsing na nahulog sa lawa ng Bonbon ay siyang mapapangasawa ng mayuming anak na prinsesa. Ang balitang ito ay agad kumalat sa anmang dako ng kapuluan. Maraming dugong bughawang ang dumating mula sa iba't ibang lugar. Kasama dito ang Morong Dato Mela ng Holo at Tawi-Tawi. Hindi rin nagpahuli ang angkan ni Bukaneg mula sa Kabisayaan at Kabikulan. Hindi rin nagpadaig ang Kapampangan at dumating si Dato Pozo upang subukan ang kapalaran. Kasi namang palad walang sino man ang nagtagumpay upang maibalik ang singsing ng prinsesa. Maraming araw ang lumipas sa paghihintay ng mag-ama, pagkainip ang kanilang naramdaman. Di kalaunan may isang dato ang humingi ng tulong sa mga anito. Panalangin niya ay tulungan siyang masisid ang nawawalang singsing mula sa magandang prinsesa. Dato Mulawin ang ngalan ng lalaki na nagmula sa nasugbo. Matyaga niyang nilusong ang lawa ng Bonbon. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil ang kanyang ginawang paglangoy. Habang sa kanyang pagsisid si Dato Mulawin ay may nahuli siyang botiteng laat na malaki ang tiyan.
Nagtaka ang lalaki dahil sa maliit na botete ay malaki na agad ang tiyan nito. Pagkalipis ng ilang sandali ay agad niyang hiniwa ang tiyan nito upang malaman ang nilalaman kung bakit napakalaki ng tiyan ng botete. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan doon ang nawawalang singsing ng prinsesa. Isang himala ito. Laking tuwa ni Dato Mulawin. Ito kaya ang tugon sa panalangin ko at magandang hangarin sa Prinsesa Taal. Kaya't ang pangako ng pinunong dato ay nangyari. Agad ipinakasal si Prinsesa Taal kay Dato Mulawin. Nagdiwang ang buong balangay, mayroon sayawan at kantahan. Lahat ay maligaya sa nangyaring okasyon. Ang pagsasama ng mag-asawa ay nasaksihan ng buong balangay, ang magagandang pamamalakad ni Dato Mulawin at masayang-masaya si Prinsesa Taal sa piling ng asawa. Subalit ang pagsasama ay hindi laging masaya. Madalas ay may problema din na dumadating na siyang nagiging balakid sa pagsasama. Isang gabi, maliwanag ang sikat ng buwan. Namasyal ang mag-asawa. Ang gabing iyon ang simula ng gulo sa kanilang pagsasama. Mayroon isang matandang nuno pala ang nagmamay-ari ng lawa ng Bonbon. Matagal na niyang sinusubaybayan ang takbo at pangyayari sa palasyo na masayang pagsasama ni Dato Mulawin at Prinsesa Taal. Ang matandang nuno pala ay naiinggit sa sarap ng buhay sa palasyo at masayang pagsasama ng mag-asawa. Nang gabi ding iyon ay namangka ang mag-asawa sa lawa. Habang sumasagwan si Dato Mulawin, siya namang kumakanta ang prinsesa kasabay ang tugtog ng kumintang. Nang makita ng prinsesa ang magandang bulaklak ng lotus at agad itong nabighani sa bulaklak. Pilit niyang inabot, nakasamaang palad ang prinsesa ay nahulog at agad na lumubog sa lawa ng Bonbon. Mabilis na tinalon ni Dato Mulawin ang asawa upang sagipin, subalit, kapwa silang dalawa ay lumubog, at agad na nalunod ng dahil sa kapangyarihan ng matandang nuno na binalak silang mapinsala at mawala. Ang mga alipin na nakakita sa pangyayari ay agad na ibinalita sa Tag-Aron. Marami ang nagtangkang sisirin ang dalawa upang makita ang mga bangkay nito. Ngunit nabigo ang lahat dahil wala ni isang bangkay ang nakita sa lawa ng Bonbon. Mula noon, may isang pulo ang lumitaw sa gitna ng lawa ng Bonbon. Ang tawag nila dito ay Bulkang Taal. Pangalang ibinigay ng datong pumalit kay Mulawin. Tanda na rin ito para laging maalala si Dato Mulawin at ang Prinsesa Taal. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, sana'y bigyan nyo po ng like, comment at subscribe sa aking munting kong video upang makagawa pa ako ng mga ganitong topiko. Maraming salamat po.